Bakit hindi mo dapat bisitahin ang dark web? Unang-una sa lahat, para malinaw, ang dark web ay hindi isang tourist destination. Bahagi ito ng internet kung saan pwede kang makakuha ng iba't ibang impormasyon. Kaya kung pwede kang makapaghanap ng data o information dito, bakit nga ba sinasabing hindi mo dapat itong bisitahin? Naglipa na nga ba rito ang mga hackers, scammers at iba pang mga illegal activities? Dito mo rin kaya matatagpuan ng mga mapanirang computer virus? O totoo nga kaya na may binibentang mga kaluluwa rito? Tara, pag-usapan natin. Bago ang dark web, meron munang deep web. Ano ito? Ang deep web ay parte ng internet na hindi mo makikita agad gamit ng regular na search engines. Para itong mga secret room sa internet. Dito mo makikita ang mga secured websites tulad ng email inbox mo, online banking mo, at subscription services tulad ng Netflix. Kailangan ng password para makapasok, kaya safe ang mga info mo rito. Ngayon, laliman natin ng konti. Pumunta na tayo sa dark web. Alamin natin ito sa kwento ng isang netizen na tatawagin nating Joseph. Nag-share si Joseph ng kanyang karanasan sa isang question and answer website na curious daw siya tungkol sa dark web. Kaya naman, pinag-aralan niya kung paano ito ma-access. Una, nag-download siya ng espesyal na browser sa kanyang smartphone. Ito ang Tor o ang The Onion Router. Hindi kasi basta-basta ma-access ang dark web ng pangkaraniwang browser tulad ng Chrome, Firefox o Internet Explorer. Kaya mayroong Tor. Pagka ginamit mo ito ay nagiging mas pribado ang iyong pag-browse at hindi madaling malalaman kung ano ang iyong ginagawa sa internet ng ibang tao. Para lang itong incognito mode ng Chrome o Firefox pero mas advanced at mas secure. Matapos ang halos 30 minuto, natutunan na ni Joseph kung paano i-navigate ang dark web. Nahirapan siyang i-explore ito dahil walang search engine tulad ng Google para dito. Kaya't kailangan niyang alamin mismo ang tamang URL ng mga website na gusto niyang bisitahin. For example, http://darkweb.onion. Sa pag-browse niya, napansin niya kaagad na marami sa mga website dito ay may mga illegal activities. Kung pribado nga naman ang browser, talagang magagamit ito ng marami para sa mga dark secrets. Naitala noong 2020 na halos 57% ng dark web ay ginagamit sa mga illegal na gawain tulad ng hacking, violence, hitman for hire, extremist platforms, illegal marketplaces, pagbenta ng mga illegal substance at mga delikadong mga armas at mga cybercrime forums. Maaari rin daw makabili ng mga ninakaw na credit cards, faking degrees, passports, at kahit na identity ng isang tao. Kasama na ang mga detalye ng kanilang bank account, driver's license, at social security number sa halagang $1,200 o halos 70,000 pesos lang. Pero dahil anonymous at hindi natutuntun ang mga transaksyon sa dark web, marami sa mga ito ay scam o kaya naman malware at virus lang. Kaya parang ang saklap naman na sinubukan mong bumili ng ninakaw na credit card pero mananakaw din pala sa'yo ang perang ipambibili mo. Bawi ka na lang next life. Napansin din kaagad ni Joseph na karamihan sa mga website ay may bayad at kadalasang binabayaran gamit ang cryptocurrency tulad ng Bitcoin. Sa dark web, humigit kumulang $500,000 bawat araw ang kinikita ng mga kriminal gamit ang cryptocurrencies. Ginagamit nila ito upang hindi madaling matukoy kung saan galing ang pera at kung paano ito ginamit. Kaya't ang tanging libre niyang napuntahan ay mga text-based na site. Nag-browse si Joseph hanggang sa ma-hook siya sa mga nababasa niya. Ang kanyang curiosity ay nagdala sa kanya sa mga kakaibang forums at website na puno ng mga conspiracies, mysteries at crime topics. Halimbawa, may mga lugar doon kung saan maaari mong mahanap ang mga voodoo practitioners na nagbebenta ng mga espiritu. Maririnig mo ang mga kwento ng mga ritual at mga tao na nag-uusap tungkol sa pagtawag sa mga espiritu ng mga patay. Isa sa mga nabasa ni Joseph ang nakakakilabot at brutal na klase ng cookbook. Maganda raw ang pagkakasulat nito at detalyado na para sa kanya ay talagang nakakaintrigang basahin. Matapos niya itong basahin, nahirapan na siyang makatulog kinagabihan. Sa loob ng ilang linggo, hindi siya makatingin ng lampas sa 2 segundo sa mga taong makakasalubong niya sa mga pampublikong lugar dahil hindi niya mapigilang mag-isip ng masamang bagay tungkol sa mga ito. Ang sabi ni Joseph, isa na yun sa mga pinaka-nakakatakot niyang experience.
Hindi lahat ng mga bumibisita sa dark web ay may parehong karanasan tulad ni Joseph. Isang netizen din na tatawagin nating Peter ang naniniwala na sa kabila ng mga illegal na gawain sa dark web, may mga positive purpose pa rin ito. May mga legal at moral na gawain pa rin naman daw sa dark web tulad ng social networks, libraries, email services at book clubs. Ang dark web ay nagbibigay din ng privacy sa mga activities ng users para hindi ma-track ng mga kumpanya tulad ng Google o ng gobyerno. Nagbibigay din ito ng platform kung saan maaari mag-transact ng kanilang negosyo o payment na hindi nalalaman o nahuhusgahan ng ibang tao. Teka muna, alam mo ba na meron pa raw pinakamalalim na parte ang dark web? Ito ang tinatawag na Mariana's Web. Pinangalan nito sa Mariana Trench. Sabi nila, dito matatagpuan ang pinakamalalim na sikreto ng mundo, mga bagay na ayaw ipaalam ng gobyerno at Vatican. Para sa mga mahilig sa conspiracy theories, magiging sobrang interesting ang lugar na ito sa kanila. Isipin mo na lang, malalaman mo raw dito kung sino talaga ang pumatay kay JFK, kung totoo bang peke ang moon landing, sino ang totoong nasa likod ng 9/11, bakit nga ba may fluoride sa tubig, at mas malalim pang mga sikreto ng mundo. At hindi lang yan, meron daw isang Advanced Artificial Intelligence o AI system sa Mariana's Web na nagmo-monitor sa lahat ng ito. Pero teka, bago ka ma-excite, walang ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Mariana's Web. Ayon sa mga sabi-sabi, kailangan mo ng quantum computing para maka-access dito. Quantum computers? Astig pakinggan, di ba? Ang mga ito ay mga super advanced na computer na sobrang bihira pa sa ngayon. Kailangan mo rin daw ng polymeric falsigal derivation para makarating sa Mariana's Web. Ang pangalan pa lang, tunog sci-fi na. Wala talagang ganitong algorithm sa totoong buhay. Ito ay gawa-gawa lang na bahagi ng mga kwento tungkol sa Mariana's Web. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoo nga ang Mariana's Web. Kaya't hanggang ngayon, nananatiling alamat o urban legend lamang ito. Kaya balik tayo sa mas makatotohanang dark web. Bakit nga ba hindi mo dapat bisitahin ito? Ang mismong pagbisita sa dark web ay hindi naman illegal, pero mas makakabuti na iwasan mo ito. Bakit? Ang isang maling pag-click ay maaari magdulot ng malaking kapahamakan sa iyong buhay. Tulad ni Joseph, ang simpleng pagbasa niya sa isang cookbook ay naging katakot-takot na sa kanya. Paano pa kaya kung maengganyo kang bumili ng illegal products o services dito? Ang pagsali sa mga illegal na gawain sa dark web ay maaaring magdulot ng patong-patong na legal problems. Maraming tao ang nadadamay sa mga illegal na aktibidad dito, na maaaring magresulta sa kanilang pagkakakulong o pagkawasak ng reputasyon. Maaaring makaranas din ng matinding stress at takot ang mga taong nahuhuli o nalalagay sa panganib. Naglipa na din dito ang mga masasamang hackers na maaari kang i-blackmail o takutin na pwedeng makaapekto sa iyo. At syempre, ang exposure sa mga disturbing content sa dark web ay sobrang makakaapekto sa mental health. Ang mga taong madalas nakakakita ng ganitong content ay maaaring magkaroon ng traumatic stress, nightmares at iba pang psychological effects. Sa dark web, hindi lang mga hackers ang naglipana, pati na rin ang mga virus at malware na maaari makapinsala sa iyong mga gadgets. Imaginein mo na lang kung anong pwedeng mangyari pag na-infect ang iyong mga computer at device. Ilan sa pwedeng mangyari ay maaaring mapasok nila ang iyong personal information tulad ng mga photos, password, credit card details at iba pa. Pati na ang ibang mga device na nakakonekta sa ginagamit mong Wi-Fi ay pwedeng madamay. Kaya mag-ingat sa pag-click ng mga hindi kilalang links para hindi ka mabiktima ng mas nakakatakot na consequences. At higit sa lahat, iwasang bisitahin ang dark web. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.